makaigsunan nga ang teacher dapat kaybaw siya kung saan pagtudlo. Dili ra napasabot niya kaybaw sila muso. Sa amo sa education naasa mo ang saan na mo pag-manage sa room, kung saan mo pag-manage sa mga bata, kung saan dapat namo pag-organize ang lesson nga makatunan sa bata sa karon nga adlaw nana. Dapat maplanuhan nana. Sa man pod mga kaigsunan sa mga trabaho, importante pod ang pagtudlo. Amen. Makita nato mga kaigsunan kung ang doktor magtudlo, nya wa siya kay bawon sa iyang itudlo. Wa siya angay magtudlo. Kay kumentay sa opera, delikado biya kaya na. Inana ka importante ang pagtudlo mga kaigsunan. Bisan nga atong pastor. Naiuban nga pastor nga wala man lang sila profession. Pero nag-eskwela na sila. Ilang gitun-an mga kaigsunan unsahon pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Next palihog. Yeah. Next pa jud. Mga pastor sa eskwelahan importante nga teacher kay bawon sa pagtudlo bisag sa trabaho ug apil sa simbahan. Ang pagtudlo mga kaigsunan dili tanan nga pagtudlo kinahanglan og profession. Ug muna atong hisgutan karon ang pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Amen. So next slide please. The Bible teaches that sharing and teaching God's word is not limited to a profession. It is a responsibility given to every believer. While God gives different gifts and offices within the church, every Christian has been entrusted with the truth of the gospel. So karon nga po na mga kaigsunan atong isgutan na every believer is a teacher. Mga kaigsunan, ang pagtudlo sa pulong sa Ginoo wala nagbase sa imong profesyon. Wala na siya nagbase kung unsa imong nibalaan diri sa kalibutan, pero kung unsa ang imong nakatunan sa Bible. Amen. Mga kaigsunan, importante kay ang pagtudlo. Nagsugod ko og tudlog mga bata, dili man ko ingon nga how jud kayo no, pero bata pa lang ko ginauban ako ni Ma'am Linlin, ni Ma'am Joylyn, si Tita. So, kadungdong pa ko, 7 years old ko, nagsugod ko extension classes. Makaigsunan, makita nimo unsa ka importante ang pagtudlo bisag sa mga bata. Makita nimo nga malipay sila, makaibaw silang mga story. Bisag balik-balik na yung story, malipay mo na sila. O sa akong pagdako, bisag bata pa ko adto, brag na ko ba, na-feel na ko unsa ka importante ang pagtudlo sa ilaha. Amen? So I hope sa atong lesson karon ma-feel po din niyo kung unsa ka importante ang pagtudlo. Dili lang sa mga bata kundi sa tanang tao nga wala pa naluwas. So mga kaigsunan, tulo lang atong points karong hapuna. Ang pinakauna, teaching God's word is a responsibility. God commands His people to pass His truth to others. Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 7, nagisgot sa ating mga kaigsunan, and these words which I command thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children. Mga Kristohanon, mga mother, mga father, upcoming naman ang atong Family Sunday. Importante sa atong mga ginikanan nga atong ginatuluan atong mga bata kung unsa ang pulong sa Ginoo. Amen? Bisan sa bata pa sila ako nalawas ko 5 years old. 5 years old ko na share ni pastor o naluwas. Mga kaigsunan, dili pasabot nga bata pa kay na sila, dili na sila ang isultihan sa Ginoo. Amen? Daghan ko yung mga na tuluan ng mga bata sa extension classes. Mga gagmay pa pero mudawat sila. No? Kay baw na sila unsay nasa impyerno. Dili daw sila kay baho, nay ulod, mga bata pa na. Pero mudawat sila sa Ginoo. Kita na mga ginikanan burapog papa na. Yan ang katigulang kay papa nagnaw. Mga ginikanan, importante na atong mga mga bata, mga kabatanon, mga young people, mga anak nato ninyo. Naglibog na siya sa gamitan. Mga bata, mga kabatanunan, importante sa ilang kaybaw na sila sa pulong sa Ginoo sa kaluwasan. Amen? Wala ang kaluwasan, wala nagmatter kung bata pa, tigulang ba. Pero ayaw po, itudlo sa kanang bago pang anak, kang ipiyong, kang ipiyan,
No? Sa mga, di ba, medyo na nila masabtan. Pero kanang mga bata, para nila liyak, mga bata na sa session classes, nana na sila ibuot o maka-decide na sila silang mga kagalingon. Parents are responsible for teaching their children. Older believers are responsible for teaching younger believers. And Christians are responsible for sharing the truth with others. Ingon sa Matthew 28:19-20, ingon ang Ginoo, go! Wala siya na ingon nga, pwede ba? Muadto ka? O imong sangyawan sila? Wala. Gisugo ta sa Ginoong mga kaigsunan nga, mutudlo sa pulong sa Ginoo. Wala siya na ingon, o, can you please? May I go to the CR? May you teach God? Wala siya na ginanaway. Amen? Wala siya na malihog sa imo kay ano, responsibilidad na nimo isip usa ka Kristohano. Amen? Jesus did not give this command only to pastors. He gave it to His disciples who would then teach others. Makaigsunan sa panahon ni Jesus Christ, dili lang siya ang nagwali, dili lang siya ang nagtudlo sa pulong sa Ginoo, pero apil na yung disciples. And atong tanawon sa imong makita mga kaigsunan, dili tanan niya disciples professional. Oo, naa siya'y tax collector, naa siya'y doktor, no? O uban pa nga naay trabaho. Pero makaigsunan daghan po sa ila ang normal ra nga tao. Ang ilang trabaho mangingisda. Amen? So atong makita mga kaigsunan nga dili ni sa tungod kay professional ka, na kay naabot sa kinabuhi, munang ikaw mo gay, hatagan sa Ginoo responsibility mga kaigsunan kitang tanan. Amen? Ingon sa 2 Timothy chapter 2 verses sa atong gibasa niina, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. So the gospel is meant to be passed from one generation to another. Sa akong mga nabantayan karon mga kaigsunan ang mga bata sa karon mga edad, ano mga gagmay ba? Kusog na kayo sila na influence sa kalibutan. Na ako'y 3 years old dito, kabatch ni Liam, kusog na kayo mangyawa. Brag, halos kada kuan niya muna yung gawas. No? Anong delikado na kayo ba ang generation karon niya ang sa kadaghan sa akong estudyante sa una karon ning gamay na tungod sa cellphone. Ako bisag ako na naigo man kuno nga sige gamit ng cellphone. Mo jud na ang number 1 nga iingon nila sa ako nga. Oh, magsige na po sige ra tablet, ay sige ra cellphone, sige ra computer. Pero tinuod dia jud po. Amen? Mga people tinuod dili. Tinuod oy. Na nagkatapulan na ang mga kabatanon karon tungod sa cellphone. Naigo po ko ako jud na naigo. Amen. Mga kaigsunan ang mga generation karon kay mga maro na sila. Mga maro niya mga ginikanan sa mga kabatanon karon wala nay halos disiplina. No? Amen? So as young, so samtang bata pa sila mga kaigsunan dapat kaybaw na sila unsa ang pulong sa Ginoo. So we may not hold the title of pastor or Sunday school teacher, but if God has given you His word, you have the responsibility to share it. Luwas na mga ta, amen? Amen. That means, ikaw po na luwas, naka-responsibilidad para i-share ang pulong sa Ginoo. Pero dala na mayon nga, ay wala man ko'y makuha dira. Wala man ko'y sweldo. Much better ang yatag sa Ginoo mga kaigsunan. Atong basahon sa Proverbs chapter 3:1 verses 1 and 2. Yan siya, my son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. For length of days and long life and peace shall they add to thee. Amen? Oo, wala kayo madawat rin ng kwarta. Siguro, blessing. No? Ihatag sa Ginoo. Pero, ang ihatag sa Ginoo, length of days na kaigsunan. Peace shall they add to thee. Ingon pa dyan sa Deuteronomy chapter 11 verses 26 and 27, behold, I set before you this day a blessing and a curse. A blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. And appeal ang pag-share sa pulong sa Ginoo
mo na ang isa sa mga commandments sa Ginoo, mga kaigsunan, o kagtagan kaniya o blessings. Amen? Ngayon pa dun sa Joshua chapter 1 verse 8, This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Amen? So, dili lang katungod kay magtulot sa puno sa Ginoo kay naatay gipangita. Amen? Dili tungod kay ay ako rin buhaton para i-bless ko sa Ginoo. Kay bao biya ang Ginoo sa nasing kasing-kasing. Kay bao ang Ginoo kung ang imong pag-apil sa mga visitation tungod lang kay napugos ka or na kay tuyo nga lain. Amen? Kay bao ang Ginoo na mga kaigsuonan. Pero importante pa mga kay bao ta nga na po day benefits makuha ang pagtulo sa Ginoo, ang pag-obey sa Ginoo. Daghan tayo ma-receive nga benefits kung magtulo ta sa pulong sa Ginoo. Ang uban po ninyo sila nga wala man po'y makabantay ana. Makaigsuonon daghan ang makabantay. Yung sa Luke 15:10, likewise I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repenteth. Makaigsuonon dili ang mga tao makabantay ana kundi apil po ng Ginoo o ingon ni diri pati ang mga angels maghimaya sa bisag isa lang ka kalag nga maluwas. Amen? Kanindot ana ang motivation. Kung nangita ka kanang naay mo comfort sa imo, naay mo cheer na ang Ginoo. Kinsa pa ba ang imong ipangita? Amen? Same sa Luke 15:7, I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repenteth, more than over 99 just persons which need no repentance. Inana ka importante ang pagtudo sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan. Responsibilidad sa isa Kristiyanon ang pag-share sa pulong sa Ginoo. Amen? Kadua, teaching God's word is a challenge to accept. God does not merely give believers the responsibility to teach His word, He also presents them with a challenge. The challenge is whether we will step forward in faith and obey His command despite our fears, weaknesses, or feelings of inadequacy. Makaigsuonan, dili tanan tao, dili man ta perfect. Sakto. Daghan po tayo weaknesses. Na yung mga tao nga mahadlok sila magstorya og lain tao. No, mabulol sila. Isa ka example ani si Moses. Si Moses nahadlok siya nga dili sa tuuhan sa mga tao. Ano man? Ingon siya sa Exodus chapter 4 verses 10-12, and Moses said unto the Lord, O my Lord, I am not eloquent. Si eloquent, baon. No? Di siya maayo mogamit og words. Di siya maayo makigtabi. Na may mga tao nga dali ra man makigtabi, no? Dali ra kayo makita og kuan ba? Ang uban mag-joke ra nya, taw-taw dai suwini nga dito, no? May mga tao inana. Pero na po'y tao nga dili kay bawo maginana. Pero makaigsunan wala nangita ang tao maayo mosulti. Nangita ang Ginoo willing mosulti. Amen. Amen. Ingon si Moses, I am not eloquent, and the Lord said unto him, ikaw ba ang Ginoo? Now therefore go, and I will be with their mouth. Amen. And teach thee what thou shalt say. Makaigsunan bisan pagdili ta maayo mo storya na ang Ginoo para magiya. Nakatry kong mag-soul-winning sa katong saturation dito sa Purok 2 niya ang gipa storya sa kay mga kwan pa ka to mga 12 niya naguban niya to ni kay Alvin niya sige na siya man si soul-winning niya kami may uban niya siya nga sige ikaw na po mag-soul-winning niya hindi ako kwan man siya kung nga tao no kanang gusto nga kumutabi. Pero kung seryoso na, muhilom na lang ko. Samot nag-soul-winning, samot bisag pagkaroon mo, kanjo ko nga, mahadlok, anang medyo maulaw, or sa ba? Makulbaan ko, magstorya sa pulong sa Ginoo. So, ato nga tayo, kaning young people po nang among gi-sharean, pero kanang
medyo dako ka ba niya? Kanang sud na kanang manatong na ayo. Nya mangutana na ba kanang ibalik sa mangutana nga kanang busy ka, di ba na nakasira ng pangutana kay nami i-share sa pulong sa Ginoo niya. Ako nito nagunit nag-truck school po, ako basa-basa na ako dito sa trucks. Nya kanang walay bayad. Kanang andam na ba daw ka inig mamatay na nga trucks na to. Nya kay lisod palagi magstorya. Nya kanang usahay kay dili naman mo maubrag. Lahi na ang akong step 2 ba. Lahi na akong step 2 na ingon. So, ni puli na lang si Alvin. Pero sa kanto nga time ba makita nimo nga kanang naana kay opportunity nya mo try ka. Challenge na. Amen. Nya dili pasabot nga tungod kay pinakauna nimo soul winning yanang palpak or kanang mayon ka nga medyo ulaw, dili pasabot nga muundang ka. Amen. Kato nga time ako itong gitake na challenge nga sa sunod nga mo nga i-share ni Kuya Alvin, dapat at least karon nga adlaw maka-share ko isa sa among saturation. Og tuod man gihantagan ko sa Ginoo, agigihan ko sa Ginoo naka-share jud tuod ko og nindot dia sa feeling, no? Kanang burag gihikot imong dila ba pero pag human niya og kanang in Jesus name amen ninyo sa inyong sinner's prayer, burag I'm free. No, mura kang nakagawas sa kulungan. Grabe na mong paningot adto nga tayo. Pero nindot ang feeling makaisunod nga nay mo dawat sa Ginoo. Amen. So man ang makaisunod, it's a challenge. Si Moses para sa iya dili siya karapat-dapat nga magtudlo sa pulong sa Ginoo. No, sa tanan ko to Israelites. Gisugo siya sa Ginoo nga mutudlo. Nahadlok nakikulbaan si Moses kay dili siya mayang istorya, pero gi-challenge siya sa Ginoo, gisugo siya sa Ginoo nga motuman og tungod kini tuman si Moses daghan ang nagimaya sa ngalan sa Ginoo. Amen. Isaiah chapter 6 verse 8. Gitawag sa Ginoo si Isaiah. Also I heard the voice of the Lord saying, "Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I, send me." Again mga kaigsunan, wala nangita ang Ginoo og katong mga professional. Nangita ang Ginoo katong willing, pras na Isaiah. God works requires willing hearts that will accept His challenge. Another example, Matthew chapter 9, verses 37-38 mga kaigsunan. Then saith He unto His disciples, The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest that He will send forth laborers into His harvest. Maigsunan, lisod kayo ang atong dili man ingon nga lisod jud ang bulan sa Ginoo, pero lisod kung gamay ra ang maglingok. Amen. Sa akong mga kabata karon daghanay man jud sila sa una, nya nakatudlo pod mi sa 14, pero kailangan na mo biyahe ng 14 tungod sa wala na mo tudlo. Sa una na pa si Teacher Linlin, si Teacher Inday. So kanya wala na sila si Tita. Maglisod po kong handle og duha nga areas. So malimit na lang ko sa isa. Mga kaigsunan, need na to og magtrabaho. Amen. Makasubo usahay nga kanang sa pagpanglakaw maihapra nimo ba nga maigora sa imong kamot. I mean, maigora sa imong kamot ang pag-ihap. Dili ka maglisod og ihap kay maigora sa imong kamot. Magaisahan lisod pud tanawon nga sa kadaghan sa tao anang area ba, malimitan ka sa gamay lang. Nya bisan ako gusto pud biya ko nga motudlo sa lain na area. Pero sa karon nag-focus ko sa nag-focus po sa okay. Nadunggan naman guro ko, amen. So mga kaigsunan, it is a challenge for us nga mo magtudlo sa pulong sa Ginoo. Dili lang sa kada Sabado, pero ingon ko siya nga on and off season. So bisan pa dili ka makauban sa visitation, pero as long as nakay willingness magtudlo sa Ginoo, moabot jud ang opportunity nga ma-share nimo ang pulong sa Ginoo. Amen.
So the need is great, but many hesitate to answer God's call. So ikaw, if feel nimo nga waste siya sa imong time, makiksunan mo ni ang pinaka-importante nga imong ihatag imong time para sa Ginoo. Og men ka nga dili ko maayo mo sulti, mong kaiksunan daghan ko dili maayo mo sulti, pero nagpagamit sila sa Ginoo. Amen. The challenge is not whether God can use us, but whether we are willing to be used. So dili na to pwede question nga magamit jud ka ako sa Ginoo. Oh, magamit jud ka, pero ang pangutana nagpagamit ba ka? Amen? God often calls ordinary people to do extraordinary work through His power. Makita dyan nato sa Bible mga kaigsunan nga halos sa mga ipanggamit sa Ginoo, normal na sila mga tao. Nagkinabuhi sa kalibutan, yung one day gitawag sila sa Ginoo, muna na sila ito na ilan sa Bible. Amen? So ikaw, if feel nimo nga, ay, wala naman ko, dili man ko importante nga tao. Importante kayo ka sa pananaw sa Ginoo. Kaya ikaw, nag-bear sa responsibility o i-challenge ka sa Ginoo nga mahibal-an sa kalibutan kung unsa jud ka gamhanan ang Ginoo. Amen? So last na. Kaya wala na kuryente. Okay, last na. Okay, number 3. Teaching God's Word is a calling. So again, God calls ordinary people to teach His Word. Ingon sa Acts chapter 5 verse 42, and daily in the temple and in every house they ceased not to teach and preach Jesus Christ. Amen. Makaigsunan sa una sa panahon ni Jesus Christ ang mga disciples kada adlaw sila magtudlo. Amen. Pero sa ato nga bisag isa ka adlaw di hatagan jud tag time nga mag-visitation, gamay na jud ang mo attend. And naman joy usahay no nga importante jud po ang atong wasog nga dito makapit, pero I hope pod niya ug gyapon nato sa Ginoo nga naatay willingness ba nga bisan pag miyenta importante kanang ato kung i-prioritize ang buluhaton sa Ginoo. Ingon sa 1 Peter chapter 4 verses 10 to 11, as every man hath received the gift, even so minister the same one to another. If any man speak, let him speak as the oracles of God. God gives spiritual gifts and opportunities to serve others through His Word. So, mga kaigsunan, ang kaning responsibilidad nato sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, mga kaigsunan, calling ni siya sa Ginoo, kailangan ta musugod. Amen? Wala ta, gihatagan tag free will sa Ginoo, pero dapat ang atong free will mo align po sa will sa Ginoo. Amen? O kaning pagtulo sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan, dili ra ni simple nga istorya lang. Dapat kay po ka usahan mo pag share bang ma-feel po sa tao unsa ka importante ang iyang pulong. Dili siya simple nga kanang mingon nata nga sa man madawat ka kay may impierno jud ka. Dapat atong ipakita sa ila ba nga dili lang tungod kay moadto sila impierno, mo na silang luwason, pero tungod kay dapat sila mahinluan ang ilang mga sala ug dapat pud sila magpagamit sa pulong sa Ginoo. Amen. Mga kaigsunan, daghan na tay mga nakita nga nagdako gikan sa mga extension classes, sa mga Bible study. Si pastor daghan siya mga natudloan sa una nga nahimong pastor na po. Pinaagi sa mga Bible study sa campus ministry. May kaigsunan kung wala nagtudlo si pastor na wala pud sila karon dira sila posisyon. Amen. Kung wala gigamit si pastor sa buhaton sa Ginoo nga magtudlo sa ato dili po tayo naning karon. Amen? Kung wala siguro nag-share or wala po yatagan ni pastor importansya ang pulong sa Ginoo, siguro naragyan po to sa purok 9. No, nga mabulasot ta sa loob or lako kayo ini mag-ulan. Pero tungod kay mga kaigsunan ang atong pastor is a living example. Gihimo siya channel classes sa Ginoo. Nag-share siya sa pulong sa Ginoo, sa imo, sa atoa, ug pinaagyanan napakita niya ang blessing. Amen. Pinaagi sa kinabuhi sa atong pastor napakita ang blessing sa Ginoo.
hopefully kita po makita po nato ba ang importansya sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Ma-inspire ta sa mga nagpadayon o sa mga nagsulti sa pulong sa Ginoo nga gina-bless pud sila. Amen. So, mga kaigsunan, dili lang siya responsibilidad, pero challenge pud siya o calling ang ihatag sa Ginoo. So, in conclusion, ang pagtudlo sa pulong sa Ginoo dili lang siya reserved sa mga nay-title, sa mga maayong musulti, sa mga nay-posisyon sa simbahan. Dili lang masabot nga Sunday school teacher siya ra mo tudlo. O ang mga professionals, pero responsibility na yung nga gihatag sa tanan ng Kristohanon o challenge po ni nga kinahanglan og faithfulness o obedience o calling po ni siya sa Ginoo para i-share ang truth with others. So dili man ka magwali kada Domingo or mag-share sa pulong sa Sunday school, pero ang Ginoo naghatag sa imong pamilya nga kailangan nimo sharean, mga ginikanan ato mga anak, responsibilidad nato nga ma-share sa ilang pulong sa Ginoo. Ginahatagan po tag friends, mga young people, ang inyong mga friends, responsibilidad po na ninyo para ma-sharean ang inyong mga friends sa pulong sa Ginoo. Medyo kulba man siya or dili po ka kahibaw unsaon pagstorya para sa ako maglisod. Sa tinudalay pag maglisod ang pud ka og share no sa pulong sino kay bali mo kalit ra kay ka ingon nga luwas na ka. Nya na ako i-share sa mo dili man jud dinana no ang mga sitwasyon permi. Usay kay kailangan mo biyanin mo iagi siya sa mga storya-storya, mga gara-gara, nya i-interline nimo ang pulong sa Ginoo. Dili man siya ina na simple mga kaigsunan mangayo tagiya sa Ginoo. Amen. Dili ba sabot nga ay murag lisod man ni siya storyan sa pulong sa Ginoo kay devoted man siya nga Katoliko. Mga kaigsunan, dili tanan ni nana kay daghan po yung mga sa una nga devoted nga Katoliko, mga lain na religion, karon pastor na. Amen. Karon missionaries na, usog na magsulti sa pulong sa Ginoo. Mga kaigsunan, yatagan kang mga classmates, mga kauban sa trabaho o bisag sa atong mga silingan na kailangan nila maluwas. So, ang question para kami ni adlaw, dili professional ba kung mag-teacher? Pasabot ba ni Brother Dor nga every believer is a teacher? Pasabot niya, teacher na ko? Ano bang professional na ko? Kailangan ako mo kuha education? Dili, mga kaigsunan. Pero ang question na ito karon na adlaw is, am I willing to teach what God has taught me? Willing ba ko nga motudlo sa ubang tao sa kung unsa ang akong nakatunan gikan sa Ginoo? Amen? And I hope nga inyong ma-realize nga dili na dahil ni siya kanang ay okay, uban-uban ra sa visitation. Amen? Naiuban nga, mauban na yung visitation pero wala po na tabang sa extension classes, sa Bible study. So I hope nga it's mo take ta sa challenge sa Ginoo nga mayon siya go and teach all nations. Amen? Sa tanan nga mga tao na kailangan sa pulong sa Ginoo. Last verse na to, Colossians chapter 3 verse 16. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another. So it is important for us niya matudlo sa pulong sa Ginoo dili lang sa mga kailangan o kaluwasan pero apil po na ang atong pagtudlo sa atong mga kauban diri sa simbahan. Amen. Naiuban nga naluwas na pero di sila kaybaw mo sulwini. So pwede ta matabang. Amen. Tungod kay responsibilidad nato mo share sa pulong sa Ginoo dili lang sa mga nangaluwas sa mga luwasonon, pero apil po sa atong mga kauban sa simbahan nga naluwas na. Amen? So, I hope natin ang aton karon may we faithfully teach God's Word so that the future generations may know and follow the Lord. Magampot ta, Lord, salamat sa mga hatag ng blessings. Salamat, Lord, sa mga nakadaugan sa mga service karon una. Salamat, Lord, sa walay kuryente. Salamat, Lord, sa pag-giya kanako nga manhimo kung siya na blessings sa mga katawan ni Hope, Lord, nga magpagamit po sila sa imong bulaton, kung daghan po ta na Lord ang mag-share sa imong pulong, mahimo po ta na willing sa pag-take sa challenge sa among responsibility o sa call. In Jesus' name we pray, Amen.